Isang junior high school student ang nagpasya na hindi na pumasok muli sa eskwelahan matapos ang pambubuli sa kanya. Ngunit isang araw habang may pinapanood siya sa kanyang cellphone ay bigla na lang siyang kinuha ng isang diyosa. Matapos nitong sabihin na mare-reincarnate umano siya sa ibang mundo ay dito niya na napagtanto na nasawi pala siya. Sa mundo umano na pupuntahan niya ay napakahalaga ng mahika kaya bibiyayaan din siya ng malakas na kapangyarihan para ma-enjoy niya ang panibago niyang buhay. Pero ang hindi niya inaasahan ay isisilang pala siyang prinsipe sa bago niyang buhay. Tuwang-tuwa ang hari dahil may marka din siya patunay na anak talaga siya nito. Inaasahan nilang lahat na mayroon siyang level 40 or level 50 na mana level dahil maliban sa isa siyang royal blood ay anak din siya ng tinaguriang Flash Princess na tumalo sa Demon King. Ngunit nang isinailalim na siya sa magical assessment ay nagulat sila na level 2 lang ang lumabas na resulta at barrier magic lang ang mayroon siya. Naisip kaagad ng hari at reyna ang kahihiyan na may dudulot nito sa kanila sakaling kumalat ang balitang ito kaya napagpasyahan ng mga ito na ipatapo na lang siya at ibalita sa publiko na nasawi siya sa kasagsagan ng panganganak. Nabahala naman ang Diyosa na nag-reincarnate sa kanya dahil ang measuring device pala na ginamit sa kanyang magical assessment ay 2 digits lang ang kaya. Samantalang ang inilagay sa kanyang mana level ay 1002 kaya 02 lang ang nakita ng mga ito. Nang maitapo na siya sa kagubatan ay naisip niya na gamitin ang kanyang barrier magic para makagalaw siya. Matagumpay niya itong nagawa ngunit bigla namang may dumating na Fenrir at buti na lang ay napakatibay ng kanyang barrier. Inatake niya ito gamit ang kanyang mga barrier ngunit hindi din ito umubra. Kaya naisip niya na gamitin ang mga puno at bagamat umubra na ito sa Fenrir ay muli lang itong bumangon. Dito na siya kumuha ng malaking parte ng lupa dahilan para mapilitan na sumuko ang Fenrir. Nag-usap silang dalawa at inamin nito na plano sana nito na kainin siya para bumalik ang mana nito. Para makapagsalita siya ay naglagay siya sa kanyang lalamunan ng barrier na kayang gawing tunog ang kanyang naiisip. Nagpakilala siya sa pangalang Haruto at sinabi niya na inabando na siya dahil sa kanyang mababang mana level. Ngunit hindi makapaniwala dito ang Fenrir dahil nararamdaman nito sa kanya ang matinding mana na lagpas pa sa limitasyon ng mga tao. Naisip ng Fenrir na baka siya ang na-reincarnate na Demon King at para hindi mawala ang takot nito sa kanya ay sinabi niya na lang na siya nga ang Demon King. Akala ng Fenrir ay ililigpit niya na ito pero hindi niya ito ginawa kapalit ng pangako nito na hindi na siya aatakihin nito kailanman. Dahil isa itong Flame Fenrir ay tinawag niya itong Flay kaya naisip tuloy nito na nagkaroon sila ng Master Servant Pact. Bigla naman siyang nanghina dahil kailangan na pala niyang dumide. Dahil dito ay napagpasyahan ni Flay na mag-transform sa kanyang human form. Ngunit ang problema ay wala din pala siyang maibibigay na gatas. Ilang sandali lang ay bigla siyang nakaramdam na may paparating. Inutusan siya ni Haruto na kausapin ito para alamin ang sadya nito. Ito pala ay si Gold Zenfest na nagpakilalang kamag-anak umano ni Haruto. Nais nitong ampunin si Haruto pero kagad namang tumutol dito si Flay. Dahil ayaw talaga ni Flay na ibigay si Haruto kay Gold ay inalok ito ni Gold na maging personal attendant ni Haruto at dito na sila nagkasundo. Plano sana ni Haruto na umalis sa poder ni Gold kapag hindi na siya mangailangan ng gatas ngunit lumipas na lang ang 9 na taon ay hindi pa din niya ito magawa dahil sa kabutihan na ipinapakita ng buong pamilya ni Gold sa kanya. Ang problema nga lang ay hindi sila ganong malapit ng stepsister niyang si Charlotte dahil parang nahihiya ito sa kanya. Dahil na din sa kanyang plano sana na pag-alis ay nakagawa na siya ng robot na kahawig niya gamit din ang kanyang barrier magic. Ilang sandali lang ay tinawag siya ni Gold dahil isa sa ilalim na umano siya sa pagsasanay sa paghawak ng espada. Isang veteranong mandirigma si Gold na kilala din sa tawag na Earth-Shattering Warhammer. Para hindi siya ganong masaktan sakaling matamaan siya ay nilagyan niya ng barrier magic ang buo niyang katawan. Nauna siyang umatake at sa sobrang bilis at lakas niya ay nagulat dito si Gold. Sinubukan nito na atakihin din siya at nagawa din niya itong maiwasan kahit alam ni Gold na hindi ito kayang iwasan ng sinuman na nagtataglay lang ng mana level na mas mababa pa sa level 30. Naisip niya ang innate awakening pero hindi niya muna ito masyadong inintindi. Pagsapit ng gabi ay naikwento niya sa kanyang asawang si Natalia ang tungkol sa pagsasanay nila ni Haruto. May hinala siya na baka isang demon si Haruto dahil maliban sa secret royal family records tungkol sa demons ay nakapagtataka din ang pagsunod ni Flay na isa ding demon kay Haruto. Gayunpaman ay hindi na ito importante pa para sa kanila at ang nais lang nila pareho ay mamuhay si Haruto ng normal at masaya. Isang araw habang nakahiga si Haruto sa kanyang kwarto ay narinig niya ang mga kasambahay na parang nagkakagulo. Ito pala ay dahil sa pagdating nila Gold kasama ang kanyang hukbo na sugatan ng iba. Tinambangan pala sila ng mga kawatan na plano sana nilang dakpin. Kitang-kita ni Haruto ang pagkadismaya ni Gold sa mga nangyari kaya nang sinisi ni Flay si Gold ay pinatahimik niya ito. Katapos ay ginamit niya ang kanyang barrier magic para pagalingin ang mga sugatan dahilan para magulat na lang dito si Gold.
Pagsapit ng gabi ay napagpasyahan ni Haruto na hanapin ang mga kawatan. Nang makita na nila ang mga ito ay kaagad silang umalis para pagbayarin ang mga ito sa ginawa nila kanina. Wala silang kaalam-alam na nakadungaw pala si Charlotte sa bintana kaya nakita tuloy sila nito. Habang masaya sa pakikwentuhan ng mga leader ng mga kawatan sa ginawa nilang pananambang kanina ay nagulat na lang sila nang biglang pumasok sila Haruto na kaagad silang ginamitan ng barrier magic para hindi makagalaw. Sinampulan niya ang isa na maingay kaya sa takot ng iba ay napaamin kaagad ang mga ito. Dito na nila nalaman na mga kawal pala ang mga ito mula sa kalapit na imperyo. Kaya sila nakalagpas sa border ay dahil may kasabwat sila dito. Akala ng mga kawatan ay papakawalan na sila matapos nilang sabihin ang lahat ngunit ipag-uutos pala ni Haruto kay Flay na sunugin silang lahat. Minabuti niya na magpadala ng sulat kay Gold para malaman na din ito ang mga nangyari sa mga kawatan at ang tungkol sa imperyo. Matapos marinig ni Gold ang balita ay naisip nito na baka si Flay ang may kagagawan nito. Sinamantala naman ni Charlotte ang pagkakataon na tanungin si Flay kung dalawa ba si Haruto. Katapos pala silang makita nito ay nagtungo ito sa kwarto ni Haruto at nakita niya ito na natutulog ngunit ang kaibahan lang ay hindi niya maramdaman dito ang nakakatakot na aura ni Haruto. Natuwa naman si Flay dahil kahit din pala si Charlotte ay naramdaman din ang napakalakas na aura ni Haruto. Pero gayon pa man ay hindi niya pa din sinabi kay Charlotte ang totoong katauhan ni Haruto. Nagpatuloy sa pagmamatsyag si Charlotte kay Haruto ng ilang araw hanggang sa sumapit ang araw ng kanilang pag-alis para umattend ng festival na karaniwang dinadaluhan ni Gold. Ngunit ilang oras lang pagkaalis nila ay bigla silang inatake ng mga Imperial Soldier na kagad namang nalaman ni Haruto. Gamit ang magic barrier ni Haruto ay itinuro niya kay Charlotte ang daan papunta sa kuweba na pwede nilang pagtaguan. Naisip ni Natalia na mayroon sigurong kumakausap kay Charlotte kaya pagkapasok nila ng kuweba ay napagdesisyonan niya na iwan muna si Charlotte para hanapin ang tumutulong sa kanila. Pagkalabas niya ay dito niya lang nalaman na isa lang palang illusionary magic ang kuweba. Nakita siya ng mga kalaban kaya napagpasyahan niya na magpatiwakal na lang. Ngunit saktong dumating dito si Haruto at napigilan pa siya nito. Sa sobrang galit ni Haruto ay hindi niya na din kinawaan pa ang mga kalaban. Dinala niya si Natalia sa loob ng kuweba para iwan ito kay Charlotte ngunit nararamdaman pala ni Charlotte ang nakakatakot niyang aura. Kaya bago pa man siya makalabas ay tinawag siya nito at tinanong siya kung siya ba umano ang hero of justice na palaging sinasabi ng kanilang ina. Wala na siyang nagawa kundi sakyan na lang si Charlotte pero sinabihan niya lang ito na hindi ipagsabi sa iba ang tungkol sa kanya. Matapos malaman ni Gold ang mga nangyari ay tinanong niya si Haruto kung ano ang masasabi ni Haruto tungkol sa Hero of Justice. Para hindi siya panghinalaan ay naging maingat siya sa kanyang mga sinagot dito. Ilang sandali lang ay dumating na dito sila Natalia at Charlotte kasama si Flay. Nang makita ni Charlotte si Haruto ay niyakap niya din ito kaya nagulat sila Gold na bigla na lang nagbago ang pakikitungo ni Charlotte kay Haruto. Kinabukasan ay niyaya ni Charlotte si Haruto na maglaro sa labas. Dahil dito ay nalaman niya ang surveillance magic ni Haruto. Nang sinabi ni Haruto na isa itong ancient magic ay naalala ni Charlotte na marami ding mga libro tungkol sa ancient magic sa kanilang library. Dito lang nalaman ni Haruto na may ganito pala kalawak na library sa loob ng kastilyo. Habang binabasa na nila ang iilang libro tungkol sa ancient magic ay naisip niya na baka isa ding ancient magic ang kanyang barrier magic. Ilang sandali lang ay may nabasa siya na parang kapareho sa napanood niyang anime. Dahil naging interesado si Charlotte sa sinasabi niyang anime ay napilitan siya na ikwento ito. Namangha si Charlotte sa kanyang kwento at hindi ito makapaniwala sa sinasabi niyang mga larawan na gumagalaw at nagsasalita. Napagpasyahan niya na lumikha ng monitor gamit ang kanyang barrier magic at matagumpay niya itong natapos sa loob ng 2 linggo. Kagad niya itong ipinakita kay Charlotte kaya mas lalo lang nitong nagustuhan ang anime. Isang araw ay muling umalis sila Gold para asikasuhin ang mga bago na namang mga kawatan na namemerwisyo sa kanilang lugar. Nag-aalala naman si Charlotte sa kanilang ama kaya pinilit nito si Haruto na tulungan ng kanilang ama. Hindi na ito natanggihan pa ni Haruto kaya gamit din ang kanyang barrier magic ay gumawa siya ng costume na masusuot niya para hindi siya makilala ni Gold. Gusto sana ni Charlotte na sumama para manood ngunit hindi siya pumayag kaya nagbigay na lang siya ng monitor na magsisilbing surveillance sa kanya. Matapos niyang matunto ng mga kawatan ay nilapitan niya ito kagad. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito na atakihin siya kaya pinatulog niya din kagad ang mga ito. Biglang dumating dito sila Gold at napagtanto din kagad ng mga ito na siya ang may kagagawan sa nangyari sa mga kawatan. Tinanong siya ni Gold ng kanyang pangalan ngunit wala siyang maisip. Hindi na siya nagtagal pa dito at baka makilala pa siya ni Gold. Makalipas ang ilang araw ay matagumpay niya nang nakumpleto ang kanyang clone. Malaki ang naitulong sa kanya ng mga libro sa library para makumpleto niya na ito. Ngunit nasa kama niya pala si Charlotte kaya nakita tuloy nito ang kanyang clone. Ang problema ay hindi niya ito mautusan dahil hindi siya sinusunod dito.
Ilang sandali lang ay tinawag sila ni Charlotte dahil dumating na umano ang kanilang bisita na sila Princess Marian at Prince Reyes. Isang mabait na prinsesa si Marian ngunit kabaliktaran naman sa kanya si Reyes. Parang natatawa tuloy si Haruto dito ngunit napansin siya nito. Kaya para umano maturuan siya ng tamang asal ay hinamon siya nito sa isang duelo. Bago sila magsimula ay tiningnan niya muna ang mana level nito. Pati ang mana level nila Gold at Marian ay tiningnan niya na din kaya nalaman niya na napakataas na pala ng mana level ni Gold. Biglang umatake si Reyes na madali lang niyang naiwasan kaya inutusan siya na huwag umanong umiwas para madisiplina siya ng maayos. Sinunod niya naman ito at nagpabugbog lang siya hanggang sa sinabihan siya nito na lumaban din. Dito na siya gumanti na siyang ikinagulat nito ng sobra. Muli itong bumangon pero paulit-ulit lang niya itong binugbog. Nang mapuno na ito ay gumamit na ito ng fireball pero hinigop lang ito ng barrier magic ni Haruto. Hindi makapaniwala si Reyes na may nagagamit siyang parang advance na mahika at nang inilabas niya ang naipong fireball ay dito na ito sumuko. Pagsapit ng gabi ay may nakita na naman silang mga kawatan at nagulat sila nang biglang dumating si Flay. Natapos na pala nito ang iniutos ni Haruto para takutin ang mga halimaw. Dahil dito ay napilitan na lang din si Haruto na pasamahan nito sa pag-asikaso sa mga kawatan. Dito na din naisipan ni Haruto na pangalanan ng kanyang sarili bilang Black Knight habang si Flay naman ang Crimson Knight. Mabilis lang nilang naasikaso ang mga kawatan pero hindi pa din kontento si Flay sa kanyang naging performance. Habang si Reyes naman ay hindi pa din matanggap ang kanyang pagkatalo kay Haruto. Hindi niya akalain na matatalo lang siya ng isang nagtataglay lang ng mana level 2. Dumating ang kanyang attendant para ipaalam sa kanya na magsisimula na ang banquet. Maliban dito ay ipinaalam din ito na si Charlotte ang makakasama nila bukas sa paglilibot. Inutusan pala ni Haruto ang kanyang clone na umattend ng banquet at dahil parehas sila ng ugali ay nahirapan din ang kanyang clone na makisalamuha. Nalaman niya naman mula kay Charlotte ang nakatakda nilang paglilibot bukas kasama sila Reyes at Marian. Para masigurado ang kaligtasan nila Charlotte ay tiningnan niya ang rota na dadaanan nila. Dahil dito ay nakita niya ang mga salamangkero na parang may sinusummon. Napagpasyahan niya na magtungo dito at nang makumpirma niya na mga kalaban ng mga ito ay inunahan niya kagad ng atake ang mga ito. Nagawa pa ng isa na may summon ng mga Night Skeletons pero nang mapansin niya ang mga core ay gumawa siya ng paraan para ang mga kalaban ng punteryahin ng mga ito. Dahil dito ay napilitan na ang isang kalaban na magpalabas ng golem. Sinubukan ni Haruto na sanggain ang atake nito ngunit hindi umubra ang kanyang barrier. Akala ng mga kalaban ay katapusan na ni Haruto ngunit katulad sa nangyari sa mga Night Skeletons ay nagawan din ito ng paraan ni Haruto. Nalaman niya mula sa leader na inutusan pala sila ng Reyna na mag-summon ng mga halimaw na siyang aatake bukas sa tour nila Reyes dahil ang layunin nila ay i-assassinate si Charlotte. Dito niya na nalaman na nagtataglay pala ng magical aptitude si Charlotte na posibleng lampasan ang Reyna. Maliban dito ay nalaman din niya na ang mga ito din pala ang nag-utos sa Imperial Soldiers para atakihin ang hukbo nila Gold at ang karwahe nila Natalia. Hindi na siya masyadong nagulat pa dahil katulad sa pag-abandona nito sa kanya ay gagawin nito ang lahat para mapanatili ang kanyang posisyon. Gayunpaman ay hindi siya papayag na may mananakit kina Charlotte kahit pa makalaban niya ang sarili niyang ina. Kinabukasan ng umaga ay napagpasyahan niya na sumama din sa paglilibot. Kaya hindi na nakatiis si Reyes para tanungin siya kung ano ang ginawa niya kahapon nung nagduelo sila. Nang sinabi niya na kaya niyang palakasin ang kanyang sarili kahit anong oras niyang gustuhin ay lalo lang nagulat dito sila Reyes at Marian. Naisip ni Reyes na baka isa siyang demon na produkto ng isang demon at tao. Pero gayunpaman ay wala naman siyang sungay at kahit ang kanyang tenga at mata ay normal din. Pagkadating nila ng palayan ay natanong ni Haruto si Gold kung ano ang gagawin nito sakaling ipag-utos ng Reyna na ipaligpit si Charlotte. Dahil dito ay naalala ni Gold ang sulat na ipinadala kagabi galing kay Black Knight para ituro ang kinaroroonan ng mga summoner ng Reyna. Alam niya na malaki ang posibilidad na plano talaga ng Reyna na ubusin ang buo nilang pamilya at mahirap itong pigilan. Gayunpaman ay iba ng usapan kung mapalitan ito ng ibang Reyna. May naiisip si Gold na may kakayahan na malampasan ang kapangyarihan ng Reyna at naisip kagad ni Haruto si Charlotte dahil ito din ang sinabi sa kanya kagabi ng summoner. Umaasa sa kanya si Gold na proprotektahan niya si Charlotte at nakahanda naman siya na gawin ito kahit na anong mangyari. Gusto sana ni Flay na ito na lang ang tumapos sa Reyna ngunit hindi siya pumayag dahil laban ito sa pagitan nilang dalawa. Pagsapit ng gabi ay pinagalitan na ng Reyna ang kanyang mga alagad dahil 3 beses nang nabigo ang mga ito na iligpit si Charlotte. Katwiran ng mga ito ay dahil umano kay Black Knight kaya palaging palpak ang kanilang mga plano. Naisip ng Reyna na unahin niya muna siguro ang Black Knight na ito gamit din ang kanyang espada na tumalo dati sa Demon King. Hindi naman siya pinaghintay na ng matagal na makaharap si Black Knight dahil ito na mismo ang lumapit sa kanya.
Matapos lang mapatulog ni Haruto ang mga alagad ng Reyna ay hindi na din nag-aksaya pa ng oras ang Reyna at kaagad din itong umatake. Bagamat nahuli niya si Haruto ay madali lang nakalabas dito si Haruto kaya muli siyang umatake gamit ang iba't ibang teknik. Muli niyang napuruhan si Haruto kaya sa isip-isip niya ay napakadali lang palang talunin ang Black Knight. Ngunit nagulat na lang siya nang muling tumayo si Haruto na wala man lang tinamong pinsala. Biglang umatake si Haruto at dahil nasangga niya ito ay pinaulanan tuloy siya ng sunod-sunod na atake. Nang makakita siya ng pagkakataon ay dali-dali siyang sumugod gamit ang kanyang espada ngunit tinapatan din ito ni Haruto ng kanyang espada. Nagpalitan sila ng atake gamit ang kani-kanilang espada hanggang sa magawa ni Haruto na matanggalan ng espada ang Reyna. Hindi makapaniwala dito ang Reyna at habang tulala pa ito ay nilagyan ito ni Haruto ng slave collar na pwedeng sumabog sakaling pilitin itong tanggalin. Binalaan ito ni Haruto na wag nang gambalain pa sila Gold at hanggat hindi din ito napapatawad ni Haruto ay mananatili sa leeg nito ang collar. Lumipas ang 5 taon ay hindi nga nang ahas ang Reyna na gambalain muli ang buong pamilya ni Gold. Nabalitaan ni Haruto mula kay Gold na matagal na umanong hindi ito nagpapakita sa publiko simula nung makita itong may suot-suot na slave collar. Matapos nilang mapag-usapan ng tungkol sa Reyna ay dito na sinabi ni Gold kay Haruto ang plano nitong ipasok si Haruto sa eskwelahan sa Royal Capital. Dahil ito ang pinakaayaw na lugar ni Haruto matapos ang trauma na naranasan niya sa nakaraan niyang buhay ay kaagad niya itong tinanggihan. Ngunit muli siyang pinakiusapan ni Gold dahil ito umano ang isang pakiusap nito na hindi niya basta-bastang pwedeng tanggihan lang. Ito ay dahil ang hari na mismo ang nagrekomenda sa kanya at posibleng may kinalaman dito si Marian. Kahit si Leyes ay mag-e-enroll din at umaasa din ito na mag-e-enroll siya. Ang problema nga lang ay baka may pinaplanong masama ang Reyna at gamitin ito si Marian. Dahil alam niyang magiging problema lang ito kay Gold sakaling tumanggi pa siya ay napilitan na lang siya na pumayag. Para na din hindi siya mahirapan sa Royal Capital ay kailangan niyang kumuha ng attendant niya. Dahil may 3 buwan pa bago mag-umpisa ang pasukan ay may oras pa umano siya para maghanap ng kanyang attendant. Bagamat napao na siya ay may naisip naman siyang paraan at ito ay magpapatanggal na lang siya kagad. Isang araw ay napagpasyahan niya na manatili muna sa binuo niyang bahay na para sana sa magiging tirahan niya sakaling umalis siya kina Gold. Mas gusto niyang manatili dito dahil walang nakakaistorbo sa kanya dito. Pero parati ding pumupunta dito si Charlotte para naman manood ng paborito nitong anime. Para mabilis na lang itong makakapunta dito at makakabalik sa kastilyo ay naisip niya na subukan ng teleportation magic na nabuo niya gamit din ang kanyang barrier magic. Dahil hindi pa siya sigurado na gagana ito sa tao ay sinubukan niya muna ito sa kanyang clone at naging matagumpay naman ito. Dito lang niya muling naalala na kailangan niya pa pala maghanap ng kanyang attendant. Ayaw niya na malaman nila Flay ang tungkol dito kaya minabuti niya na umalis muna. Habang nag-iisip-isip siya kung sino ang isasama niyang attendant ay napadpad siya sa lugar na tinitirahan ng mga skeleton na nakuha niya mula sa mga summoners. Nang mapansin siya ng mga ito ay kaagad siya binati bilang pagrespeto sa kanilang master. Tinanong niya ang commander na si Johnny dahil napansin niya na may iba na ding mga halimaw na nakatira dito. Sa tagal niya nang hindi nakakabisita dito ay hindi niya akalain na ganito na pala kaunlad ang lugar. Maliban kina Johnny ay dito niya na din pinatira ang golem na si Gigan. Gusto niya ang ugali nito at pwede sana niya itong maging attendant ngunit hindi niya pwedeng dalhin sa Royal Capital ang ganito kalaki. Makalipas ang ilang araw ay isinama din ni Flay si Charlotte dito kaya nakilala din ni Charlotte sila Johnny. Dahil wala pang pangalan ng nayon ay naisip ni Charlotte na pangalanan itong Pandemonium. Habang sa Imperyo naman ay may isang dragon dito ang ilang araw ng hinahunting ng mga adventurer. Kahit sobrang dami na nang natamo nitong pinsala ay pinilit pa din itong makalipad hanggang sa mahulog ito sa border. Nang malaman nito ni Gold ay inatasan niya sila Haruto na puntahan ito dahil malaki ang posibilidad na makalipad ito muli patungo sa kanilang probinsya at magwala ito. Kagad namang lumakad sila Haruto at nang mahanap na nila ito ay nakita din nila ang mga adventurer na papunta sa kinaruroonan nito. Dali-dali silang kumilos kaya bago pa makaatake ang mga adventurer sa dragon ay nagawa pa nilang mapigilan ang mga ito. Matapos masikaso ni Flay ang mga ito ay sakto ding katatapos lang ni Haruto na mapagaling ang dragon. Nakakapagsalita din pala ito kaya mas napadali para sa kanila ang pakikipagkomunikasyon dito. Naikwento nito kung saan ito nakatira sa loob ng 300 taon. Isang araw ay may adventurer umano ang nakaiwan ng libro at nang mabasa niya ito ay dito na siya nagsimulang mahumaling sa pagbabasa. Kaya gamit ang kanyang human form ay kumukuha siya ng mga libro sa bayan at dinadala niya ito sa kuweba. Ngunit isang araw ay may nakakita sa kanyang mga adventurer at dito na nagsimula ang paghahunting sa kanya. Nais ni Haruto na isama siya sa kastilyo at pumayag siya kagad sa alok na ito. Dahil sa pagligtas sa kanya ni Haruto ay tinanggap niya na ding master si Haruto.
Dito na din siya nag-transform sa kanyang human form kaya dali-dali siyang binigyan ni Haruto ng damit. Dahil wala pa siyang pangalan ay naisip ni Haruto na Lisa na lang ang ipangalan sa kanya mula sa Blizzard Dragon. Pagka-uwi nila ay naging maayos naman ang pagtanggap nila Gold kay Lisa kahit pa isa itong dragon. Nais ni Haruto na ipasok din itong katulong kagaya kay Flay at hindi din ito naging problema kay Gold basta susunod lang ito sa mga patakaran ng kastilyo. Si Flay ang natasan na magturo dito sa mga gawaing bahay ngunit mas marunong at mas maayos pa pala ito magtrabaho kumpara kay Flay. Dahil marunong din siya sa mga fundamentals sa mahika ay napagpasyahan nila Natalia na siya na lang ang gawing personal maid ni Charlotte. Kinabukasan din mismo ay nagsimula siya kagad sa bagong tungkulin na itinalaga sa kanya. Nagagawa naman niya ng maayos ang pagiging personal maid ni Charlotte pero ang mas ikinakamangha ni Haruto ay naisasabay pa nito ang mga gawaing bahay. Dahil sa pagiging responsable nito ay naisip ni Haruto na ito na lang ang gawin niyang attendant. Ngunit ang problema ay ayaw niya naman na agawin ito kay Charlotte lalo na't nagiging malapit na sila sa isa't isa. Isang araw ay napagpasyahan niya na ipaalam na kina Charlotte ang tungkol sa pagpasok niya sa eskwelahan. Matapos itong marinig ni Charlotte ay kaagad niyang ipinatawag ang lahat dahil magsasagawa sila ng pagpupulong. Gusto niyang malaman kung bakit bigla na lang papasok sa eskwelahan si Haruto sapagkat nung tinanong niya ito kung ano itong eskwelahan ay hindi maganda ang mga sinabi nito. Siguradong katulad sa anime ay may mga masasamang tao din sa eskwelahan sa Royal Capital at baka ito ang rason bakit napagdesisyonan ni Haruto na mag-enroll dito. Kaya ang gagawin nila ay pupunta din sila sa Royal Capital para mag-imbestiga. Kinagabihan ay ipinaalam ni Lisa kay Haruto ang tungkol sa mga plano ni Charlotte. Sinakihan na lang din ni Haruto ang tungkol sa Omanoy Evil Syndicate na iimbestigahan niya at dito niya na din sinabi ang nais niya itong isama sa Royal Capital para maging attendant niya. Makalipas ang ilang araw ay nagsagawa siya ng mana assessment kina Flay, Lisa at Charlotte. Dahil dito ay nalaman niya na sobrang matataas pala ang max level ng mga demon. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang max level ni Charlotte na may level 61 dahil kahit ang Reyna ay may max level lang na 44. Sigurado siya na mabilis lang itong makakaabot sa max level kung magsasanay ito kaya sinabi ni Charlotte na imposible itong mangyari dahil ginamitan pala siya ng sealing incantation ni Natalia matapos siyang makapagcast ng fireball nung sanggol pa lang siya. Sumapit na ang araw ng pag-alis nila Haruto patungong Royal Capital ngunit kitang-kita kay Lisa ang sobrang kaba nito. Hindi naman matanggap ni Flay na hindi siya makakasama sa mga ito. Habang sa Royal Palace ay tuwang-tuwa naman si Marian na ibalita kay Reyes ang sulat mula kay Gold na kasalukuyan nang nasa biyahe si Haruto papuntang Royal Capital. Si Reyes pala ang nakiusap kay Marian na magpagawa sa hari ng recommendation letter para kay Haruto dahil nais nitong malaman kung bakit sobrang lakas ni Haruto. Kaya hindi na din ito nakaligtas sa pang-aasar ni Marian dahil sobrang laki ng pinagbago nito simula nung talunin ito ni Haruto. Walang kaalam-alam si Marian na alam din pala ni Reyes ang kanyang mga ginawa para lang pilitin ang kanilang ama na gumawa ng recommendation letter para kay Haruto. Biglang natanong ni Reyes ang tungkol sa bagong kulto o ang Church of Lucifer na iniimpluwensyahan ng Academy. Ang problema ay pati ang monarchy ay nais din nilang ibasura kaya sinusuportahan sila ng mga noble na gustong pabagsakin ang kaharian. Isa sa mga ito ay ang kanilang ina kaya hindi na din nila maintindihan kung ano ang layunin nito. Bigla na lang itong nagbago simula nung magkaroon nito ng slave collar at ngayon ay hindi sila magkasundo ng hari kaya hindi imposible na samantalahin ng Church of Lucifer ang pagkakataon na ito. Naisip naman ni Maria na humingi na lang sila ng tulong kay Haruto dahil naniniwala siya sa taglay na lakas nito. Dito na naalala ni Reyes ang tungkol sa Black Knight na parating nagpapakita sa probinsya na sakop ni Gold dahil may sabi-sabi na nagawa nitong talunin ng isang dragon. Bigla namang dumating ang Reyna na siyang ikinagulat nila pareho. Sinakal nito si Marian dahil iniisip nito na ikinahihiya na siya ni Marian. Binitawan lang niya si Marian matapos magmakaawa si Reyes at sinabing nagbibiro lang siya. Narinig pala nito ang usapan nila Marian at Reyes tungkol kay Haruto at Black Knight kaya inutusan nito si Reyes na gamitin si Haruto para alamin ang tungkol kay Black Knight dahil baka may nalalaman si Haruto dito. Dahil dito ay napagtanto ni Reyes na parang nailagay niya tuloy si Haruto sa hindi magandang sitwasyon. Dahil naman may nakaabang na mga teleportation door si Haruto sa Royal Capital ay minabuti nila ni Lisa na manatili muna sa kanyang bahay at aalis na lang sila sakaling sumapit ang araw ng nakatakda sana nilang pagdating sa Royal Capital. Pagsapit ng araw na ito ay nagpaalam na sila kina Charlotte at Flay na hindi pa din matanggap na may iwan lang ito. Ilang sandali lang ay may nakita silang Evil Bison na hinahabol ang isang karwahe. Napagpasyahan ni Haruto na tulungan ng mga sakay ng karwahe at saktong nailigtas niya ang bata. Bago pa siya makalapit ay may nagboluntaryong babae na magpaiwan para makatakas ang ibang sakay. Ang problema ay hindi umubra ang lakas nito sa lakas ng Evil Bison.
Dahil dito ay dali-daling kumilos si Haruto para tulungan ito. Matapos itong magpasalamat kay Haruto ay pinagaling na din ni Haruto ang mga natamo nitong pinsala. Hindi ito makapaniwala sa estilo ng kanyang panggagamot at kahit ang karwahe ay madali lang din niyang inayos. Nangako sa kanya ang babae na babawi sakaling magkaroon nito ng pagkakataon at napagpasyahan niya naman na ibalik sa kagubatan ng Evil Bison. Matapos nilang mapakain ng Evil Bison at habang patungo na sila sa Royal Capital ay hindi pa din mawala sa isip ni Liza ang babae na tinulungan ni Haruto dahil may kakaiba siyang nararamdaman dito. Pagkadating nila ng academy ay nasabak kagad si Haruto sa mga kailangan gawin sa pag-e-enroll na siyang pinaka-aayawan din niya. Kaya pagkadating nila ng kanilang silid ay ubos na ang kanyang lakas. Minabuti niya na umuwi muna dahil alam niyang sa kanyang bahay lang siya nakakapag-recharge. Gusto niya sanang magpaluto kay Flay ng makakain pero iminungkahi ni Charlotte na sa Royal Capital na lang sila kumain. Matapos marinig ni Flay ang dahilan ni Charlotte ay pumayag na din ito sa gusto ni Charlotte. Para hindi din makita ang tenga at buntot ni Flay ay itinago ito ni Haruto gamit ang kanyang barrier magic. Pagkadating nila ng Royal Capital ay kaagad silang nakakita ng makakainan at katapos nilang kumain ay dito na inilabas ni Charlotte ang mapa ng Royal Capital. Plano pala nito ay makabisado nila ang Royal Capital dahil dehado sila sa mga kalaban pagdating dito. Sinakihan na lang ni Haruto ang plano na ito ni Charlotte para hindi ito malungkot. Nagsama sila ni Charlotte sa paglilibot-libot ngunit ilang sandali lang ay nabangga ni Charlotte ang babae na tinulungan niya kanina. Bagamat hindi siya nito nakilala ay naramdaman pa rin ito na parang nagkaharap na sila. Para hindi ito masyadong manghinala sa kanya ay sinabi niya na lang na may mana level lang siya na 2. Dahil nagmamadali ito ay hindi na din ito nagtagal pa pero katulad kay Liza ay naramdaman din ni Charlotte na may kakaiba dito. Kinabukasan ay ipinaalam kay Haruto ng kanyang clone na kailangan niya umano munang sumailalim sa proficiency test bago ang entrance ceremony. Naisip niya na magandang pagkakataon nito para ipakita sa mga guro na hindi siya karapat-dapat na tanggapin sa academy. Pagkadating niya sa academy ay nakilala niya ang guro na si Polkos at ito ang nag-asikaso sa kanyang exam. Dahil sa kanyang plano na magpa-expel kagad sa academy ay hindi niya sineryoso ang exam. Katapos ng exam ay pinasama naman siya para umano sa kanyang mana level assessment. Kahit sinabi niya na may mana level 2 lang siya ay kailangan pa din umano siyang sumailalim dito. Pagkadating niya sa paggaganapan ng mana level assessment ay nakilala niya naman dito ang guro na si Tyrieta. Nang sinimulan na nila ang assessment ay bigla na lang nabiyak ang Mihes Crystal na siyang ikinagulat nilang lahat. Akala ni Haruto ay magagalit sa kanya si Tyrieta ngunit mas lalo lang itong namangha sa kanya. Naniniwala ito na may matindi siyang kakayahan at kahit din umano ang kanyang mga sagot sa exam ay puro nakakamangha. Kaya napagpasyahan nito na isali siya sa research lab nito pero kaagad din niya itong tinanggihan at umalis na siya dito. Ipinalam niya sa kanyang clone ang lahat na nangyari dahil gusto niya na ito ang umattend ng entrance ceremony. Pagsapit ng entrance ceremony ay pinabaunan niya ito ng pang self-defense nito. Pero maliban dito ay nilagyan niya din ng barrier ang buong katawan nito. Pagkatapos mismo ng entrance ceremony ay dali-dali itong umalis ng venue para umuwi. Ngunit nakasalubong niya ang mayabang na Vice President na si Shinidel kasama mga Alipo race nito. Sakto namang nakasabayan niya ang babaeng iniligtas ni Haruto na sinitan ni Shinidel dahil hindi umano ito nagbigay galang. Katwiran ng babae ay bago lang siya sa academy at hindi niya alam na may ganitong patakaran ang eskwelahan. Inutusan ni Shinidel ang clone ni Haruto na magpaliwanag sa babae kaya kaagad itong nagsakit-sakitan ng tiyan. Sa inis ni Shinidel ay umatake ito at bagamat napuruhan niya ang clone ni Haruto ay nagulat na lang siya nang bigla itong bumangon na parang walang nangyari. Dahil dito ay gumamit na si Shinidel ng mas matinding teknik kaya inunahan na ito ng clone ni Haruto gamit ang ibinigay ni Haruto na baril at katapos ay dali-dali siyang umalis dito. Ipinalam nito kay Haruto ang lahat na nangyari sa academy kaya ilang sandali lang ay bumisita ang isang Alipo race ni Shinidel para ibigay kay Haruto ang sulat na hinahamon siya ni Shinidel sa isang duelo. Nakita sila ng babaeng iniligtas niya at pagkapasok ni Haruto sa kanyang silid ay nakita niya ito na sumama sa Alipo race ni Shinidel. Nakiusap ito kay Shinidel na iatras ang duelo at bilang kapalit ay gagawin nito ang lahat na gusto ni Shinidel. Dahil dito ay sinabihan siya ni Shinidel na sumayaw ng nakahubad. Kahit labag sa kanyang kalooban ay pumayag siya dahilan para kumilos na si Haruto. Pinagbihis siya kagad ni Haruto at katapos ay hinarap muna ni Haruto si Shinidel. Sinubukan pa ni Shinidel na atakihin si Haruto pero pinunterya lang ni Haruto ang kanyang sugat gamit ang Vice Block. Binalaan siya ni Haruto na huwag susubukang gumamit ng mahika dahil sasakit lang ng sobra ang kanyang sugat. Pagkabalik nila ay dali-dali siyang ginamitan ng healing spell ngunit hindi din pala ito pwede. Matapos malaman ng mga guro ang ginawa ng clone ni Haruto kay Shinidel nung isang araw ay pinuri si Haruto ng mga ito.
Ang akala niyang tatanggalin na siya ay hindi nangyari at kahit ang ibang estudyante ay pinag-uusapan na din siya. Dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga ganitong sitwasyon ay minabuti niya na umuwi kaagad ngunit nakasalubong naman niya si Tirieta. Inimbitahan siya muli nito na sumali sa research lab nito at dahil wala pa siyang ideya tungkol dito ay ipinaliwanag na din ito sa kanya ang dalawang curricula na pwedeng niyang salihan. Una ay ang Knights Course kung saan nag-e-enroll ang mga may pangarap na maging parte ng hukbong sandatahan ng kaharian. Ang ikalawa naman ay ang Researcher's Course na siyang nagde-develop sa mga bagong uri ng mahika. Dahil nakita ni Tirieta sa kanyang exam na interesado siya sa ancient magic ay mas makakabuti umano sa kanya na sumali sa research lab nito. Bigla namang dumating si Leyes para batiin siya ngunit hindi niya ito kagad nakilala dahil sa laki ng pinagbago sa katawan nito. Dumating din dito si Marian at dito niya lang napagtanto na si Leyes pala ang hinahawakan niya. Matapos malaman ni Marian na wala pa siyang napipiling kurso ay inalok din siya nito na sumali sa research lab nito. Pero hindi basta-basta pumayag dito si Leyes dahil gusto din ito na makasama siya. Kahit pa mga royal silang dalawa ay hindi naman pumayag si Tirieta na maaga si Haruto kaya mas lalo lang tuloy naguluhan si Haruto. Buti na lang ay dumating dito ang babae na tinulungan niya kaya ginamit niya itong dahilan para makaalis dito. Nagtataka naman sa kanya ang babae kung siya pa rin ba ang nakasalubong nito nung isang araw dahil wala umano itong naramdaman na matinding kapangyarihan mula sa kanya hindi katulad ngayon at nung una silang nagkita. Dahil dito ay bigla siyang napagamit ng barrier na naramdaman din ito. Naisip niya na baka isa din itong demon katulad kay Flay na kagad naman itong itinanggi. Matapos itong humingi ng tawad at magpasalamat sa kanya ay nakiusap ito kung pwede silang maging magkaibigan. Marami pala silang pagkakapareho at para dito ay bagay lang sila na magkaibigan. Kasalukuyan namang pinag-uusapan nila Liza ang tungkol sa dating Demon King na nakasama ng mahabang panahon ni Flay. Inilarawan ni Flay ang dating Demon King bilang isang mabait at palaging inuuna ang kapakanan ng mga demon at mga halimaw. Pangarap umano ng Demon King na balang araw ay magkasamang mamuhay ang mga demon at mga tao. Naniniwala si Flay na sinadya ng Demon King magpatalo sa Flash Princess at nais nitong ma-reincarnate bilang isang tao. Hindi niya lubos maisip na ang magluluwal din sa Demon King bilang isang tao na ay ang taong pumatay sa kanya. Dahil nagsinungaling lang sa kanya si Haruto ay iniisip pa din niya na si Haruto nga ang dating Demon King. Nagngangalang Iris Philia ang dating Demon King at ito din naman ang kaparehong pangalan na ipinakilala ng babae kay Haruto. Napagpasyahan ni Haruto na tawagin na lang itong Iris dahil masyadong mahaba ang Iris Philia. Dahil parehas silang hindi pa tapos sa signing up sa kanilang mga klase ay napagpasyahan nila na gawin ito sa kwarto ni Haruto. Ngunit pagkadating nila dito ay andito na din pala si Charlotte. Nanatili lang ito ng ilang minuto habang may tinatrabaho sila at ilang sandali lang ay nagpaalam na ito. Kaya tinakpan muna ni Haruto ang mga mata ni Iris para hindi nito makita kung saan lalabas si Charlotte. Sumapit na ang unang araw ng klase ni Haruto at napabilang siya sa Class C. Kaya hindi makapaniwala si Iris dahil boses sa kanyang skill ay dapat sa Class A din siya karapat-dapat na mapabilang kagaya nito. Palihim namang inoobserbahan ni Liza si Iris at kahit anong gawin niya ay hindi niya pa din masabi kung isa nga ba itong tao o demon. Hindi na ito mahalaga pa kay Haruto basta ang importante ngayon ay sigurado sila na hindi masama si Iris. Pagkapasok niya sa klase ay pinagtinginan siya ng guro at ng mga kaklase niya kaya muli niyang naalala na dahil pa din siguro ito sa ginawa niya kay Schneider. Ipinalam sa kanila ng kanilang guro na magkakaroon sila ng exam para mabigyan umano sila ng pagkakataon na mapunta sa Class A. Naisip niya na magandang pagkakataon nito para mas ibagsak pa niya ang kanyang sarili. Pagkabigay sa kanila ng mga test papers ay napansin niya kaagad na sobrang dadali lang ng mga tanong dahil kahit si Charlotte ay madali lang itong natutunan. Alam niya na posibleng paghinalaan siya kung mali lahat ang isasagot niya kaya minabuti niya na itama ang 60 puntos. Katapos ng exam ay nagulat na lang siya na siya pa din pala ang makakakuha ng pinakamataas na score. Dahil dito ay pwede na umano siyang lumipat sa Class A sa susunod na lesson. Pagkadating niya sa klase ay kaagad naman siyang pinag-agawan nila Iris at Leyes. Wala sa kanila ang may gusto na bitawan siya kaya pagkadating ng kanilang guro na si Oratoria ay pinagalitan tuloy sila nito. Nalaman din pala nito na sumali sila Haruto at Iris sa research lab ni Tirieta at nais nito na alukin din sila na sumali sa lab nito. Pagkasimula ng kanilang klase ay pinalagay ni Oratoria kay Iris ang kamay nito sa crystal para malaman ang kanyang mana level at mga attributes na mayroon siya. Base sa resulta ay sigurado si Oratoria na mapapalakas pa niya ng sobra si Iris kung sumali ito sa kanyang lab ngunit kaagad siyang tinanggihan ni Iris. Dahil may mga sub-element si Iris ay ipinaliwanag niya sa buong klase kung paano ito magagamit sa main element. Isa sa paraan ng quantification ngunit sobrang hirap nito at may rason din kung bakit ito mahirap gawin.
Naisip ni Haruto na baka dahil ito sa mga hidden properties ng element na siyang ikinagulat ni Oratoria. Hindi niya akalain na alam ito ni Haruto dahil tanging ang misteryosong researcher na si Wybyul lang ang nakapagpaliwanag nito. Dahil dito ay muli niyang inalok si Haruto na sumali na lang sa kanyang lab dahil masasayang lang ang talento ni Haruto sa walang saysay na research ni Tyrieta tungkol sa ancient magic. Ngunit katulad kay Iris ay tinanggihan lang din siya ni Haruto. Naisip niya na baka iisa lang si Haruto at itong si Wybyul pero may naiisip na si Haruto kung sino ito. Katapos ng kanilang mga klase ay napagpasyahan nila Tyrieta na mag-celebrate para sa mga bago nilang miyembro. Ang clone ni Haruto lang pala ang pina-attend niya dito pero nang aalis na sana ito ay narinig nila ang sigaw ni Polkos. Nakita pala nito si Schneider na nakagapos at dito lang ito naalala ni Tyrieta. Nais umano nito na magpatulong sa kanya dahil baka alam niya kung paano tatanggalin ang inilagay ni Haruto sa sugat nito. Posibleng isa itong ancient magic kaya plano niya na pag-aralan nila ito. Ang tanong nila ngayon ay sino kaya ang may kagagawa nito dahil kakailanganin ng lagpas level 80 para makagamit ng ancient magic. Napagpasyahan nila na gisingin si Schneider para alamin kung sino ang may kagagawa nito. Dito na inamin ni Schneider na isang nakamaskara at nakasuot ng itim ang gumawa nito sa kanya. Naisip ni Tyrieta ang Black Knight kaya tinanong nito ang clone ni Haruto. Kagad naman itong itinanggi na kilala nito ang Black Knight ngunit may hinala na pala si Tyrieta na posibleng siya ang Black Knight at may nalalaman siya sa ancient magic. Buti na lang ay biglang dumating dito si Haruto para sabihin na wala siyang koneksyon kay Haruto. Katapos ay ipinaalam niya kay Schneider na tatanggalin niya na ang paghihirap nito bukas mismo ng umaga kung tutuparin na nito ang kanyang mga kondisyon. Pumayag na lang si Schneider sa kanyang mga kondisyon pero nang paalis na siya ay dito na siya pinigilan ni Tyrieta. Akala ni Tyrieta ay hindi niya kayang tanggalin ang nakagapo sa kanya kaya nagulat na lang ito na madali niya lang itong nagawa. Pagkaalis niya at ni Schneider ay ipinagpatuloy na nila Tyrieta ang pagdiriwang nila. Kaya makalipas lang ang ilang oras ay tanging ang clone lang ni Haruto ang hindi nalasing. Nabanggit ni Tyrieta ang tungkol sa mana level ni Iris na sobrang baba. Alam niya na maaga pa pero posibleng hindi na ito tumaas pa. Ito marahil ang rason bakit naging interesado ito sa ancient magic. Hindi naman napigilan ni Schneider na magwala sa kanyang kwarto matapos ang kahihiyan na dinanas niya. Sumapi pala ito sa Church of Lucifer sa pag-aakalang susuportahan ng mga ito ang kanyang ama na maging susunod na hari. Plano niya ngayon ay ipaligpit si Haruto kasama na din sila Iris. Wala siyang kaalam-alam na minamatyagan lang sila ni Haruto. Sa sobrang dami ng kanyang mga assassins ay kampante ang mga ito na hindi sila mabibigo sa misyon na ito. Ngunit pagkasugod nila sa gusali na kinaroroonan nila Tyrieta ay dito na nila nalaman na pinalilibutan pala ng barrier ang buong gusali. Ilang sandali lang ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ng isang pinto at hinila ni Haruto ang isang assassin. Sinubukan nilang sirain ang pinto ngunit hinigop lang nito ang kanilang atake. Dito na din nagsilitawan ng mas marami pang pinto at isa-isang hinila ang iba pang assassin. Pagkabukas ng isang pinto ay kaagad nila itong inatake ngunit nagulat sila may iba pang Black Knight ang nagpakita sa ibang pinto. Dito lang nila nalaman na mga kasamahan pala nila ang mga ito. Dito na nagpakita si Haruto at hindi niya na hinintay pa na magpaliwanag ang mga ito. Dinala niya ang mga ito sa bahay ni Schneider na kaagad namang itinanggi ni Schneider. Kaya ipinakita niya dito ang ni-record niya dahilan para hindi na ito makatanggi pa. Balak niya natutuhanan na ang parusa dito pero bigla itong may kinuhang siring na itinurok sa kamay nito. Katapos ay nag-transform din ito kaagad bilang isa ng halimaw. Mabilis itong umatake na hindi na din nagawa pang maiwasan ni Haruto. Bigla namang tumawag si Charlotte dahil naramdaman pala nito na may ginagawa siyang kapana-panabik. Muling umatake si Schneider pero hindi niya inaasahan na mas malakas pa pala ito kaysa kay Gigen. Ginamit niya ang kanyang mga barrier para tanggalan ito ng mga kamay pero muli lang itong nag-regenerate. Gayunpaman ay napansin naman ni Charlotte na parang lumiit at namutla si Schneider. Dahil dito ay naisip ni Haruto na kung ipagpapatuloy niya ang pagtanggal sa parte ng katawan ni Schneider ay posibleng bumalik ito sa dati nitong anyo. Kaya dito niya na napagpasyahan na gamitin ang bago niyang teknik na Thousand Blades. Sabay-sabay niya itong ibinagsak at ilang sandali lang ay muling ang bumalik ang katawan ni Schneider. Kinabukasan ng umaga ay nagtanong-tanong sila Flay at Liza tungkol sa mga kaganapan sa Royal Capital kaugnay sa plano ni Charlotte na mag-imbestiga tungkol sa mga sindikato na iniisip nilang balak na pigilan ni Haruto. Sinubukan silang utuin ng tatlong kalalakihan kaya nakatikim tuloy ang mga ito sa galit ni Flay. Sa takot ng mga ito ay napilitan silang magbigay ng impormasyon at ito ang nireport nila Liza kay Charlotte. Base sa mga nalaman ni Charlotte tungkol kay Schneider ay malaki ang posibilidad na sumusunod ito sa utos ng Hidden Student Council katulad sa napanood niyang anime.
Pero dahil hindi nila alam ang hideout ng mga sindikato ay kakailanganin nilang pasukin na ang academy para mangalap ng impormasyon. Wala silang kaalam-alam na pinapanood lang sila ni Haruto at kinumpirma na din sa kanya ni Terieta na may sindikato nga sa academy. At sigurado siya na posibleng may kinalaman na naman dito ang Reyna. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Am I Actually the Strongest Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.